2025 kung saan 12 bagong senador ang ating ihahalal. Sa loob po ng 20 minuto, makakaharap, makakausap at makikilala natin ang mga kandidato. Samahan niyo po kami dito sa Harapan 2025. Napapanood niyo po kami ngayon sa ABS-CBN News YouTube channel. Makasama natin ngayon, kapatid ng presidente, kaalyado ng mga Duterte, sa gitna ng mainit na bangayan ng dalawang makapangyarihang pamilya sa bansa, ang kanyang paninindigan ay manatiling tapat sa taong bayan. Senator Imee Marcos. Maraming salamat po Maraming sa pagtanggap salamat. sa aming imbitasyon. Nako, Alvin, long time no see. Oo nga, it's been, sabi mo, ba? dekada na bago since last time nag-usap, Huwag kang ma'am. ganyan. Walang nagbabanggit ng edad o panahon. Oh, walang edad, walang edad. Magsisimula na po ang Harapan 2025 ngayon. Your 20 minutes will start now. Bakit kailangan pa ng 6 na taon sa ang mga tao kay Imee Marcos sa Senado? Nako, marami pa akong trabahong bitin. Masama ang bitin sa lahat ng bagay, sabi nga. Pagkat, alam naman ninyo, kami yung senador na yung termino namin, naputol halos ng COVID. Kaya nasimulan ko, yung mga dapat kong simulan, yung talagang pinakamimithikon na mabigay ng libre ang lupa sa mga nagsasaka. Sabi nga ng ating national anthem, lupang hinirang. Bakit lupang hinarang? Mula pa nung panahon ng tatay ko, 52 years na, hindi pa nagbibigay yung mga titulo ng mga tunay na nagsasaka ng lupa. Kaya, nung panahon ng pandemic, na-waive ni Presidente Duterte yung penalties ng mga utang nila. Tapos, si Bongbong, nung naupo, agad-agad naman yung executive order, tinanggal yung interest. Abay, sabi ko, lubos-lubusin na natin yung utang totally natanggal na dahil sa batas na naipasa natin. At ngayon, ang problema, ikaw taga-Negros, alam mo yan. Naku, hindi pa tuyo yung titulo, nakaprenda na. So, kailangan tuloy-tuloy ang tulong, alalayan natin all the way sa abono, nagtaasan, krudo, binhi, makinarya, hindi nila kaya, baka ibenta na ulit. So, tulungan po natin. Isa pa, bitin din yung tulong natin kasi nabigyan natin ng social pension ng matatanda, yung 1,000 pesos kada buwan, na expand na natin yung centenarians. Yung nanay ko nakaabang na kasi sa How old is she? 96. 96. A very young, Oh, 96. Pero na-expand natin kasi iilan lang naman na abot ng 100. So 80, 85, 90, 95. Kawawa naman at talagang nagkakaproblema nila sa edad na yan. Ayun, yan ang mga bitin kailangan. Yung PWD din, di ba? Kasi talaga naman ang laki ng gastos sa severely challenged. Tapos, yung mga magsasaka, mangingisda natin na marginal, naku, hindi naman maibibigay yan sa konting tulong. Kailangan tuloy-tuloy, sana sahod na, konting dignidad, at wag na silang papilahin. Ang hirap-hirap, naging sugal na lamang ang agrikultura. Give me 3 legislative measures that you will pursue once you get another or a fresh mandate sa Senado. Ay, 3. Tatlo lang. Tatlo Alam mo lang. naman, Maiksi oras natin. Ako Tatlo. may habol ako, parating pinakamarami akong Sige, go. Una-una, yung universal national minimum wage. Pantay-pantay. Wag nang ilugi, walang iwanan sa probinsya. Walang regional tripartite kasi wages. Kasi nahihirapan ako. Yung ibang lugar, katulad sa amin sa Ilocos, ang mas mahal ang gasolina sa amin. Okay. Pagkatapos kahapon nasa Agusan ako, na-shock ako yung sayote, 40 Mahal pesos din. kada kilo. Bubot lang. So sa that's one. amin, 2-3 pesos. Sweldo, Ikalawa, pantay-pantay. Pantay-pantay. Tulong. Ayan, nabanggit ko kanina. Magbigay na ng sahod sa mga nagtatrabaho sa agrikultura. Kasi kailangan meron silang binabakapan. Parang 4-piece, kahit maliit na maliit lang. At least may tinatakbuhan. At ikatlo, yung regional medical specialist centers. Tagal na natin sinasabi. matagal na yan, paulit. Long playing na yan, at saka may batas na yan. Sana, yung para mamadali, kasi hindi na budgetan. Ayan, mahiwagang budget yan, mahinta ulo ko. Ayan, hindi na ba-budgetan. Sana, yung magagandang ospital, meron namang magagandang ospital, bigyan na lang ng tulong ng ating gobyerno at buhayin na specialist. Kasi yan ang pangarap ng nanay ko, heart center, kidney center, lung center, children's center. Dapat nakalat yan sa buong Pilipinas para hindi na nahihirapan nagkakasakit na pipilitan pumuntang Manila. But it appears that the road to victory is medyo may kahirapan. In the last survey,
number 13 ka na. Oo nga, nangangamote Anyari? ako. Ano ba yan? Ewan, di ko alam. Inaaral natin, pero at the same time, trabaho pa more. Oo. Maraming sikat Kinakabahan ka ba? Na malalaglag ka? Number Eh, 13, medyo alanganin ha. Kung trabaho number 2, pa 3, lang. 4, medyo okay. Pero kung 13, Trabaho lang muna. okay. Ano kayang dahilan? Is it because your alliance with the Duterte, sa palagay mo, may mga tao na ang tingin sa'yo na mamangka sa dalawang ilog? Tama. Anong gusto mo sabihin? At marami din nagsasabi na manggagamit, pero hindi naman ako tinutukoy noon. Ako, kasi sa totoo lang, ako kung tutuusin, yung paninindigan ng tatay ko, yan din ang aking paninindigan. Pro-Filipino, pro-poor, pro-pagkakaisa, pro-bongbong, and pro-Sara. At ayoko nang magulo. Yun na nga. Tapos, yun nga, maraming nagalit nung sinabi ni Inday na ano ba yun? Yung huhukayin statement, naloka sila doon. Ako din naloka doon sa totoo lang. Pero pag galit ng tao, kung ano-ano nasasabi, kaya hindi ko na pinatulan, madadagdagan lang, malaki na yung sunog, wag na natin dagdagan. Pero aaminin ko, nung unang sinabi sa akin yan, tinadyakan ko. Minessage mo, di ba? Ay, nako, talaga naman. Oo. So funny. Then, nung unang sinabi sa akin, di pa publiko eh. Okay. Kumusta ang relasyon mo? Pero kaibigan ko talaga siya, mahal ko si Sarah, mahal ko rin si Bongbong. So pareho. Ay, Yes, kaya nga, yes. sabi ng tao na At- mamangka ka sa dalawang ilog. Hindi ako namamangka, Oo. talagang nangingibabaw. At alam ninyo, ako nag-umpisa dyan sa Uniteam. At hindi nga sila magkakilala. Pinakilala ko. At dyan sila nanalo kasi tuwang-tuwa ang Pilipino. Noong 2022, magkaroon ng pag-asa kasi nagkakaisa na yung buong bansa. Kaya sana bumalik at makapagtrabaho ng maayos. At wag makinig masyado sa mga alingaw-ngaw sa magkabila. Alam mo, Ay, bumubulong. pareho silang may bulong. Oh. Sa palagay ko, yung iba nakatingala sa 2028, pwede ba? Ang layo pa ng 2028, tigilan muna yan. Tutukan muna yung problema ng bansa at maghanap ng IMI solusyon. It appears that the lines have been drawn, di ba? So, ang Amy Marcos, hindi ka pipili ng side. Hindi ka sige, all the way Sara ka. Or, hindi, balik ako all the way sa kapatid ko. Ako all the way Pilipinas. All the way Pilipinas, all the way bayan, all the way pro-poor. Hindi ko kaya pili-piliin. At sabihin ko na yung totoo, hindi ako natural na politiko. Hirap na hirap ako sa bangayan ng bangayan. Matapang ako sa matapang. Pero makipag-away, bakit? Ayaw mo ng Mahal ko conflict. sila. Ayaw mo ng conflict, Senator. Well, it takes up time. It's a waste of time and energy and there's so much work to do. Napakadaming trabaho, ang daming suliranin. Sa problema palang bigas talagang pasakit na sa ulo. Sa gasolina pa lang, paano isosolve yan? How is your relationship with your brother? Well, Nag-uusap ba kayo? nag-uusap naman pero syempre, nasasaktan ako pag sinasabi lagi, ba't mo inaaway yung kapatid mo? Oo nga. Sinasabi ko nga, hindi ko inaaway ang kapatid ko. Ang ginagawa ko, nagpapaalala lang kasi abala ako sa mga iba na linalagay siya sa panganib. Mamaya, mapahamak siya. Kung tutuusin, ako talaga ang malaki ang taya dyan sa administrasyon. Gusto ko magtagumpay. Pagkat sa hunot dulo, ako ay Marcos Yeah. Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas namin. Sino pinariringgan mo? At marami. baka overtime tayo. Hindi, biro Hindi, lang. paano- Pero ibig ko sabihin, Yeah. for example, noong nakaraang taon, nakita natin, napapaltan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Abay, tinigil rin niya. Nung sinabi ko, nako, hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Nagsalita ako, sabi ko, wag na natin gawin yan, abala yan, magulo. Sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin niya na Ay, mukhang- wag tumulong dyan. Tapos, ngayon, eto yung budget. Di nag-privilege speech ako sa Senado, nagulat ang iba, sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway, wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta, linulustay ang pera at talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Mukhang ang tinutumbok mo ay si Speaker.
Kung minsan, nung nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon, talagang pinagtatanggol ko naman yun. Talagang pinagtatanggol natin ang batas, ang konstitusyon. Eto nga, yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Ganyan talaga. But how would you describe, yung tanong ko kanina nabitin, ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? Oo naman, Or paano? ang kapatid ko at ako, kailanman di naman kami nag-aaway. At alam ko, minsan nagtatampo yan. Kasi aminin ko, masakit akong magsalita, dire-diretso. Hindi ko nga alam paano, masyado kong prangka. Prangka, oo. At yun, pero bilang manang, responsibilidad ko na sabihan siya, na warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Oh. Ayun. So may basehan ang pag-question sa budget. Oo naman. Sige, anong Hindi basehan? nga ako pumirma eh. Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, Magkaiba. dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Kasi wala naman nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco, close parenthesis, ilang pahina yun. So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, aayusin ng mga technical experts daw. Aray ko. So hindi obra sa'yo Aray ko, yun? hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin the blank, nakaka-nervous yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yon? 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Baka VIP lang ang nakasulat eh. So, ang sinasabi itago ninyo- natin sa pangalan ng, di ba? Sino? Sige, Ewan, pangalanan mo. hindi ko alam. Pangalanan Bakit mo. VIP? Kasi wala nga nakalista, 1.3 trillion. Walang listahan. Sino nga may pakana Tama nun? ba yun? Hindi ko alam. Basta dumating na lang sa amin na ganun. So ang sinasabi mo ay labas dito ang presidente. Well, palagay Walang ko- problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung lehislatura, the House and the Senate leaders. Hindi ko alam kasi yun nga, nung pinapunta kami sa BICAM, napunta akong minsan, 1 minute lang, nagpicture-picture lang. Ganun lang, tapos na? Oo, tapos na, di nag-alisan na kami. Sabi ko, ano ba yun, picture-picture? Hindi, ibibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong, kasi fina-follow up ko yung mga flood control. Di ba, yun, kasagsagan yun ng 6 na bagyo, inaasahan niya ng tao, nasan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous ako. So, sabi ko, iisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na may problema, yung flagship projects niya, tinanggal. Hindi na pondohan, miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, lahat na inaasam-asam ng ating bayan, ng ating tao, ay hindi maisasatupad at tinanggal para sa mga kalokohang mga, kung anik-anik na lang. So agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Is that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung dekada 30 at Commonwealth at yung mga nakalipas. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa Pangulo. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat linagay sa unprogram, which is wala lang, ala chamba. Paano naman yun? Ang lalaki ng tula. Yung irigasyon, iniiyak na yan ng mga magsasaka. At ang luma-luma na. Dekada 70 yun sa panahon pa ng tatay ko. Senator, ang luma-luma na. Pipit na tayo ngayon sa mga may init na usapin sa ating bansa at nais naming malaman ang iyong pananaw at paninindigan sa mga ito. Meron tayo 10 tanong. Hopefully, masagot mo lahat. Susubukan nating sagutin sa abot na ating makakaya sa loob ng 6 or 7 minuto siguro. Okay. Pick one and I'll read. And you have to answer, okay? Ayun, tiningman mo pa. Kaya ko yan. Ano po ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President
Sara Duterte? Okay, ang ating konstitusyon, inatasan ang COA na siyang magbusisi ng paggamit ng lahat ng pondo, including the confidential fund. Sana inantay na lang natin yung report ng COA na buo. Pero andyan na yung Quadcom. Sa palagay ko, yung Quadcom, marami nang naungkat na mga ebidensya. Given na marami ng ebidensya, ba't hindi na lang nila isampa yung kaso sa korte kung sapat na? Kasi hindi naman nagpapataw ng parusa, nagja-judge ang ating mga legislatura, kundi in aid of legislation. Okay. Napipintasan tuloy kami na in aid of re-election. Another one, please. Okay. Naku, parang manghuhula si manghuhula, Alvin. Madam Ano Auring. dramang yan? Ano yan? Sa iyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang akap o yung ayuda para sa kapos ang kita program fund? Okay. Yung akap na yan, sabihin ko na yung ayuda, talaga nung panahon ng COVID, kailangan na kailangan ng tao. Talagang silang ayunan ko ng bonggang-bongga yan. Pagkat alam ko na hindi makapaghanap buhay, walang lumalabas ng kalsada sa todong lockdown. Pero hindi naman pwedeng forever ayuda. Hindi naman tama yun. At kung magkakaroon ng ayuda, ng AKAP, AIX, pwede ba? Dapat maliwanag ang alituntunin yung guidelines. Kung may namatay, funeral expense. Kapag may sakit, dialysis chemo. Pag nasalanta ng bagyo, klaro, biktima ng bagyo. Pero hindi ata yan ang nangyayari. Ang labo ng mga guidelines. Wala pang guidelines. Marami pang reklamo na palakasan daw kay barangay at kay congressman. Ang sakit naman nun. So, ang dapat tanong, maibigay dun sa talagang nangangailangan. So ang tanong, pork barrel ba o hindi? Pork barrel kapag hindi nagamit ng maayos. Another one, please. Okay. Sabi dito, pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Ang tagal na nito. Paulit-ulit yun. Hindi pa rin, hindi pa rin talaga nagagawa. naman. At nakakatuwa kasi minsan yung mga naglalabi mismo kababaihan. Pero masasabi ko, kinakabahan ako sa divorce. Bakit? Kasi parang masyadong binabaliwala ang kasal at ang pamilya. Ang ginawa ko at yung panukala ko, yung legal separation, pinalawig ko ang mga grounds. So, mas marami siyang grounds at binibigyan ng laya ang mag-asawa na magpakasal muli. So, may second chance. Higit sa lahat, sisimplehan natin ang proseso kasi sabi nila, para lamang sa mayayaman. Yes, less cost. And most of all, para sa akin, huwag kakaligtaan yung sustento ng kabataan. Kasi minsan nagkakalap na lang sa daan at nagpapariwara yung mga bata dahil wala nang magulang. So hindi divorce ang tawag sa panukala mo? Ang akin legal separation, Legal pero separation, greatly expanded and providing freedom for them to get married again. Okay, another one please. 4 minutes pa. Kailangan bang itaas ang minimum wage? Kaya ba naman negosyante? Di ba meron na sa inyo? Pasado na sa inyo yung 150, may 200 sa Kamara. Okay. Tataas pa ba natin? Yes, eto nga. Ang dapat itaas ay hindi minimum wage, kundi ibagsak ang presyo ng mga bilihin. Saksakan ng taas ng mga bilihin. At dalawa yan, yung pagkain at gasolina. Talagang malaking problema dyan. At hindi tayo nagugutom dahil walang pagkain, kundi may iilang sakim. Labis-labis ang kinikita. At dyan sa gasolina naman, marami ko ng beses sinasabi na bigay natin yung kapangyarihan sa Pangulo na tanggalin ang VAT. Malaking bagay din ang VAT kasi 12% yan. Kung mabawasan yan, tuwing tataas ang langis, maganda yun. Ngayon, yung sa minimum wage, kailangan ibalanse, lalo na yung micro and small, humihiyaw talaga, hindi kakayanin. At yung pangangailangan ng ating workers. So, yun ang talagang importante. Para sa akin, at gusto ko nga patas na yung minimum wage sa buong bansa. Walang iwanan. We can do 2 more, I think. Okay. Sang-ayon- Ang bilis ko magsalita, no? Di, okay Kaya lang. mo? Kasi paubos na 2 minutes na lang. Sang-ayon ka ba na kailangan humarap ng dating Pangulo sa International Criminal Court? Ayokong nanghihimasok ang mga dayuhan sa atin. Talagang insulto sa ating judiciary na ang taas-taas naman ng pagtingin ko sa kanila kahit mabagal. Talaga naman, puspusan na kinakarir ng ating mga judges. Ganyan naman ang sitwasyon. Bakit papakialaman? Di sirain na natin lahat ng korte natin. Napaka-insulto naman yata sa ating soberanya kung manghihimasok pa sila. Higit sa lahat, hindi na tayo member ng ICC. Wala na tayo dyan sa sinasabing Rome Statute, kung saan, apakaliwanag, kapag walang korte, tsaka lang sila papasok, buong-buo naman ang hudikatura natin, ang gagaling pa ng ating judges. One more. Okay. Okay. Kayang-kaya mo. Sino? Sa issue ng, ito may importante, West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China?
Para sa akin, kailangan kaibigan ng lahat, friend of all. Tama yun. Pagkat tayo maliit na bansa, pag nag-umpugan yung dalawang dambuhalang bansa, tsak na tayo masasaktan. Kaya kinakailangan, talagang huwag tayong papanig, isa laban sa kabila, isa laban na naman sa nas malaki pa. Kaya tayo dapat talagang umiwas sa gulo. Ang dapat talaga nating gawin ay palakasin at bigyan ng sariling kakayahan ng mga sundalo. Ayan ang kailangan. Dahil puro second hand na lang yung gamit nila, namumulubi na lang tayo, humihingi ng kung ano-ano. Hindi naman po pwede yan. Kasi sa hunot dulo, ang Pilipino pa rin ang magtatanggol ng Pilipinas. Nung panahon ng tatay ko, may defense manufacturing industry tayo. Lahat ng bala, lahat ng machine gun, lahat ng mini cruiser, ini-export pa natin yon, pati yung mga patrol boat. Ano nangyari ngayon? Lahat yan galing second hand sa kung saan-saan. Maawa naman tayo sa ating sundalo, self-reliant defense posture ang sagot. Now we'll give you a chance. Naubos na yung 20 minutes. Ganun lang kabilis. Kaya Oo, nga, ang sa bilis daldal. mong magsalita. We'll give you a chance to give your final statement. Bakit karapat-dapat na mahalal ang isang Amy Marcos sa Senado? Ay nako, pwede ba mag-final statement? Go. Feeling ko lang kasi New Year. Alam ninyo, tinitingnan ko yung mga Amerikano ambisyoso. Gusto nilang yumaman, maging celebrity, sumikat. Ang Pilipino, payak na payak ang ating pangarap. Gusto lang natin sapat ang pagkain, sa hapagkainan, nakapagtapos yung anak, may konting bubong, kahit papano tahanan. Yun lang naman ang nais natin, napakasimple. Deserve ng Pilipino ang kanyang payak at simpleng pangarap. Deserve natin yaan. Kaya the service to the Filipino ang dapat nating gawin. Thank you. Maraming salamat. At yan po ang Harapan 2025 kasama si Senator Amy Marcos.